Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Oras Luzon, Visayas, Mindanao, 7 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Isang magandang linggo ng pagkabuhay. Ngayon hoy, Easter Sunday. 5 na ho ng buwan ng Abril, taong 2026. Ako po si Val Gonzales, samahan po ninyo ko hanggang mamayang 7:00 ng umaga. Mega Balita Linggo. Ngayon ay araw ng linggo. Mga nagbakasyon po ng ilang araw, nag-long weekend, umuwi ng iba't ibang mga probinsya. Ngayong araw ho ng pagkabuhay, linggo ng pagkabuhay, ay isa-isa na hong magsisibalikan na. Asanaw natin ang pagsisikip muli ng daloy ng trapiko ng mga kakalsadahan dito sa National Capital Region na itong nakalipas na ilang araw ay nagkandaluwag-luwag. Ngayon nga hong umaga nadaanan ho namin dito sa kabaan po ng EDSA yung hilera po ng mga terminal ng bus sa EDSA sa Quezon City, particular na dyan sa bahagi po ng Cubao. May nagsisimula na hong dumating yung mga nagsiuwi ng probinsya. Easter Sunday,
Relax lamang ho tayo. Pero nitong nakalipas na 2 araw, medyo malamig ang panahon. Napansin ho ba ninyo yun? Nung nakalipas na ilang araw bago mag-Holy Week, apakainit ho ng panahon. Napaka maalinsangan. Pero nitong 2 nakalipas na araw, hindi ho ganun kainit. Lalo na ho yung sa gabi. Dati kahit gabi, maalinsangan eh. At narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News. Sa nakalipas na 24 oras at nakalipas na 2 araw. Mega Balita Linggo. Holy Week idiniklarang generally peaceful ng Philippine National Police. Mega Balita Linggo. Pasko ng pagkabuhay, paalala ng pananampalataya sa gitna ng dilim. Ayon ho yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mega Balita Linggo. 7 insidente ng pagkalunod na itala sa mahal na araw. Mega Balita Linggo. Department of Energy nilinaw na hindi magre-resulta ng murang petrolyo ang pagpapadaan o hindi pa magre-resulta ng murang petrolyo ang pagpapadaan ng Iran sa Strait of Hormuz. Mega Balita Linggo. At presyo ng diesel namumurong umabot ng hanggang 170 pesos. Mega Balita Linggo. At yan ho ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Itinuring ng Philippine National Police na payapa sa pangkalahatan ng naging pag-obserba ng mga Pilipino sa mahal na araw. Partikular itong assessment ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa naging mga misa at prosesyon ng mga Katoliko nitong Biyernes Santo. Ngayong Pasko ng pagkabuhay, naka-full alert pa rin ang PNP. Lalo tinasa naman ang dagsa ng publiko sa mga pasyalan gaya ng resort. Una nang iniulat ng pambansang pulisya na nakapagtala ito ng 7 insidente ng pagkalunod hanggang nitong Good Friday. Mega Balita Linggo. 13 minuto makalipas ang 6 ng umaga, walang naitalang major untoward incident ang Philippine National Police sa 13 oras na prosesyon ng Jesus Nazareno sa lungsod ng Maynila nitong mahal na araw. Sa kabila ito ng 377 mga minor incident na narespondihan ng mga medical personnel mula alas 11:30 ng gabi ng Abril 2. Umabot sa 3,106 na pong mga PNP personnel ang nagbantay sa ruta ng prosesyon hanggang sa makabalik ang handa sa simbahan ng Quiapo alas 12:52 ng tanghali kinabukasan. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, paalala ang Pasko ng pagkabuhay na sa kabila ng pinakamadilim na yugto ng buhay ay kayang bumangon ng mga Pilipino ng may pag-asa. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabayan ng Easter Sunday kung saan ginugunita ng mga Kristiyano ang pagkabuhay na muli ni Panginoong Jesucristo. Sabi ni PBBM, kayang dalhin ang pananampalataya mga Pilipino sa liwanag. Paalala rin ng Presidente ang palaging pagpiling maging mabuti, maging mapagbigay at pagpili sa pagkakaisa. Pinimok ni
PBBM ang mga mananampalataya na dalhin sa aksyon ng paniniwala para sa tinawag niyang bagong Pilipinas. Mega Balita Linggo. Labinlimang minuto makalipas ang 6 ng umaga, kaysa si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa panawagan ng Vatican ay tigil ng walang umanong katuturang digmaan sa gitnang silangan. Mensahe ito ni Advincula kasama ang paalalang ang Pasko ng Pagkabuhay, isang hindi bayolenteng laban kontra sa pagkamuhi at karahasan. Panawagan din ni Advincula sa mga Pilipino, wag lamang gawing routine ang Easter Sunday at sa halip isa puso ang simbolismo nitong labanan ng mga puwersang umaagaw sa kaligayahan at pag-asa ng hinaharap. Mega Balita Linggo. 16 na minuto makalipas ang 6 ng umaga, Easter Sunday. Hindi bababa sa 7 insidente ng pagkalunod ang naitala ng Philippine National Police nitong Semana Santa. Sa inisyal na ulat ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr., kanyang tinitiyak na tinututukan ito ng autoridad gaya ng police at rescue personnel. Hindi pa nagbibigay ng espesipikong detalye ang PNP sa naturang drowning incidents na naiulat sa iba't ibang mga swimming areas. Di pa kasama rito ang report sa lalawigan ho ng Bataan kung saan ay mayroong magkapatid ng nasawi sa pagkalunod sa Morong, Bataan kahapon lamang. Yan ho sa report ho ng ating reporter dyan ho sa lalawigan ho ng Bataan, partikular dyan sa Central Luzon, si Danny Kumilang. Sa report ni Danny, magkapatid ho yung nasawi dun ho sa pagkalunod. Pagka ganito talaga, isa rin sa binabantayan yung pagkalunod dahil yung iba nandun sa mga public swimming areas, kasabay ho ng paggunitaho ng mahal na araw, hindi ho nawawala yung inuman. Yung inuman, ayun, natagay-tagay. Lalo na yung mga hindi naman masyadong mga kilalang mga resort. Malaya hong nakakapag-inom yung mga bumibisita ho ron. Kapag ka may inuman, ayun, di dahil ikaw ay nasa karagatan, nasa dagat, ayun, pagkatagay ay lumulusong sa tubig. Ayun ho yung nagiging dahilan minsan ho ng pagkalunod. At tuwing sasapit na lamang ho yung ganitong panahon, yan ho yung isa sa binabantayan ng Philippine National Police. Yun hong kanilang mahabang listahan ho ng mga namamatay dahil ho sa pagkalunod. Yan naman na ho ay pansariling desisyon na rin naman ho yan nung mga pumupunta ho sa mga karagatan at nagpapalamig. Yan gawa ho mo sa iyong sarili. Dahil ang PNP, sila lamang ho yung merong pinakamabilis na paraan para kuhanin ho yung mga datos ho na yan sa iba't ibang mga lugar. Dahil naka-alerto ho ang Philippine National Police, meron ho silang may papakitang datos ho kaagad. Pero yan ho'y hindi na parte ng peace and order. Although siyempre ang PNP, ano man hong klase ho yan ng pagkasugat, pagkakasawi lalo na ng ating mga kababayan, nandyan ho lagi ang Philippine National Police. Mega Balita Linggo. Ito na nga yung binabanggit na nasawi ang dalawang magkapatid o nasawi ang magkapatid
Matapos malunod sa karagatan sa Sitio Fuerte, Barangay Poblacion sa Morong Bataan alas 9:45 ng umaga. Kahapon ho yan, Sabado de Gloria. Kinilala ni Bataan Provincial Police Director, Police Colonel Marites Salvadora ang mga biktimang sina Christian Oraje, 17 anyos, at Aris, 18 anyos, na pawang mga residente ng Valenzuela City. So, ibig sabihin, from National Capital Region, doon nagbakasyon. Sa report ho ni RH37 Danny Kumilang, nabatid na nakahingi pa ng saklaw ang mga kanak ng magkapatid nang makitang mga ito'y nalulunod na. Pero pagtugon ng PNP Maritime personnel, hindi na rin nailigtas pa ang mga biktima at diniklarang dead on arrival sa Morong Rural Health Unit. Mega Balita Linggo. Balitang epekto pa rin ho ng bakbakan sa gitnang silangan na nagre-resulta sa pandaigdigang krisis sa langis. Nilinaw ng kagawaran sa enerhiya o Department of Energy na hindi otomatikong bababa ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng pagpayag ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong patungo o konektado sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na risk management ang akbang natitiyak sa supply ng langis maging sa kaligtasan ng mga tripulanteng mga Pinoy sa gitna ng US-Israel war laban sa Iran. Aminado rin ng kalihim na hindi pa nare-resolba ang mga hamon sa sektor ng enerhiya. Patuloy aniyang ginagawa ng paraan ng mga otoridad. Paliwanag ito ni Garin matapos ang tagumpay na phone negotiation ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian counterpart nitong si Seyed Abbas Araghchi. Siniguro, tiniyak ni Araghchi kay Lazaro na pahihintulutan ng Iran ang ligtas na paglalayag ng mga Philippine flag vessels, energy sources at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Alam mo ninyo yung Strait of Hormuz na yan, isa ho dun sa pinakamahalagang karagatan na daanan ho ng mga barko. Ang dumadaan po dyan ay 150 na mga barko sa loob ho ng 24 oras. Pero dahil ho dun sa bakbakan, alam ho ba ninyo kung gaano na lang ang bilang ng mga nakakadaan ho dyan? 4 ang pinaka-regular na nakakadaan na lamang, 4, at ang pinakamarami ho ay 5. Isipin ho ninyo yan, 150 na barko ang araw-araw dumadaan. Pero dahil ho dun sa bakbakan, nasa 4 hanggang 5 lang. Pinakamarami na ho yung 5. Isipin ho ninyo yun. Ang supply ho ng gasolina naiipit ho dun sa lugar ho na yun. Mabuti ho ang kahihinatnan nitong pagpayag o sasabi ng Iran na palulusutin nila bilang friendly, ano bang tawag doon? Friendly ally. Hindi naman naghahanapan ng kakampi ho dyan Hindi katulad nung presidente ng Amerika. Yun daw iba na may pagsuporta sa kanyang ginagawa. Samahan siya. Isipin nyo kung gaano ho kalaki yung nawawala. Meron ngang nagsasuggest kung titingnan ho ninyo sa international scene sa social media, ang sinasabi nila, bakit kasi dadaan pa sa karagatan? Ba't hindi na lang gumawa ng panibagong daan sa pamamagitan ng mga truck at idadaan ito sa kalupaan? Ang laki ho ng problema kapag ho ganun ang ginawa. Dahil unang-una, yung hong 2 milyong barrel ng gasolina na dumadaan ho dyan, pagka isinakay mo yan sa mga sasakyang panlupa sa truck, magkakaroon lalo ng mas maraming problema. Gaano karaming mga sasakyan ang kailangan mong i-produce para maisakay mo yung 2 milyon
2 milyon na barrel ng langis na yan dahil 150 na mga barko. Yun hong nagsasakay niyan. Ilan daang libong mga truck yung isasakay mo dahil limitado lang naman yung sasakyan ho ng limitado lang yung sasakyan ho yun hong truck. Limitado lang, hindi niya kayang isakay ho. Hindi kagatulad ng barko pag dinaan mo diyan sa karagatan, mas malaki yung maisasakay. Bukod doon sa logistical problem na kakaharapin, ang binabanggit kung babantayan mo sa international social media, yung ilang daang libo na mga truck na magkakarga niyang milyong barrel ng langis na yan, yun hong mga driver mamomroblema. Engineer RT, sa haba ng biyahe dadalhin mo sa kalupaan dahil pwede naman yun dadalhin mo sa kalupaan. Ang problema yung mga driver na yan, kung ilang daang libong mga sasakyan, di ganun din ang bilang ng driver. At kung ilan yung kanyang pahinante, saan kakain? Saan kakain? Di naman pwedeng dalhin niya yung pagkain niya sa loob ng ilang linggo na paglalakbay. Dahil by land mo siya gagawin. So marami yung mga problema. Hindi ho maaari ho yun. At yun pong pag-produce kaagad-agad ng daang milyong mga truck. Dahil limitado lang kung ilan lang yung kayang dalhin ng truck. Makapag-produce ka kaagad ng ganun, isa hong malabong senaryo na makakapag-produce ng ganung karaming truck. So mabuti para sa Pilipinas kung pinapayagan. Isang magandang hakbangin at accomplishment sa national government kung hindi ituturing o hahayaan ng bansang Iran na makadaan yung mga barko ng barkong konektado sa Pilipinas na dadaan dyan sa Strait of Hormuz. Kaya lang, ang sabi ng Department of Energy, para hindi naman masyadong umasa yung ating mga kababayan, hindi agad-agad. Hindi agad-agad. Kung mo sinabing papayagan, makalusot man, gaano pa katagal yun bago makarating dito sa atin. Iyon ho yung realidad. Iyon ho yung realidad na batay ho sa pagtaya ng oil industry resources, etong susunod na araw ng Martes ay 170 pesos ang tinatayang aabutin ng kada litro ng diesel. 170 pesos. Hatiin po ninyo yan. Magkano? Yung kalahati ng 170 is 85. Yun pong 85, napakataas na ho niyan. Ni sa panaginip, hindi natin inisip po na abutin ng ganyang presyo, 170 pesos. Mega Balita Linggo. 28 minuto na ho. Makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang
Boxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Card, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na RH Mega Balita Linggo. Ay, nagbabalik po ang ating balita at talakayan ngayong Easter Sunday.
Asing ko na ho tayo ng buwan ng Abril, taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Namumuro nga ho na sumampa sa 165 hanggang 170 pesos ang halaga ng kada litro ng diesel ngayong linggo. Naasahan ho yan sa araw ng Martes. Isipin ho ninyo, 170 pesos. Batay kasi sa Minob Platts Singapore Trading, tinatayang magmamahal ng 17 to 19 pesos per litre or per liter. Ang krudo, epekto ba rin ng krisis sa gitnang silangan? Posible namang mag-increase ang gasolina ng 3 to 5 pesos per liter na magdadala sa presyuan nito sa 110 to 120 pesos kada litro. Ngayong 2026 pa lang 48.20 pesos na ang iniangat ng presyo ng gasolina. Higit 90 pesos sa diesel habang higit 78 pesos ang iminahal ng kerosene. Yan ho yung realidad. Yan ho yung realidad na nararanasan hindi lamang ho dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dahil lahat ho tayo ay nakadepende. Nakadepende ho tayo lahat sa produktong petrolyo. Kung meron mang gumagamit ho ng mga renewable energy, hindi pa ho ganun kalaki. Hindi pa ho makakasapat para tuluyang mabawasan ho yung ating konsumo kada araw sa produktong petrolyo. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology sa Seismology of Phoenix ng minor strombolian activity sa Mayon Volcano bandang alas 12:32 hanggang alas 12:39 kanina hong madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy pa rin ang effusive eruption ng bulkan. Nananatili sa alert level 3 ang sitwasyon sa Mayon na nangangahulugang may mataas na antas ng aktibidad at posibilidad ng mas mapanganib na pagsabog o pagputok. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone para sa kaligtasan ng publiko. Mega Balita Linggo. Trenta'y-8 minutos makalipas ang ika-6 ng umaga. Naglabas naman ang babalang Office of the Civil Defense sa mga residente malapit sa Mayon Volcano dahil sa patuloy nitong pag-alburuto. Ayon sa abiso, posibleng maranasan ang pyroclastic flow o uson. Rockfall at asphalt sa mga apektadong mga lugar. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga paalala ng mga otoridad. Mega Balita Linggo. Niyanig naman ng magnitude 6 ang Sarangani. Magnitude 6 na lindol ang Sarangani Island kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang origin ng pagyanig na natukoy sa lalim na 34 na kilometro. Naramdaman ang intensity sa mga sumusunod na lugar. Intensity 3 sa city o sa lungsod ng General Santos, mga bayan ng Glan, Sarangani. Intensity 2 sa Sarangani at Osiabad Santos, Davao Occidental, Tupi, Tibuli at Polomolok sa South Cotabato. Mlang sa Cotabato, Malapatan, Malungon at Alabel sa Sarangani. Kasama ring nakaramdam ng intensity 2 ang lungsod ng Davao, Santa Cruz, Davao del Sur, Palimbang, Sultan Kudarat. Intensity 1 sa Santo Niño, South Cotabato, Magsaysay, Davao del Sur, Mawab, Davao de Oro.
At ayon sa PBOLGS, wala namang inaasahang malawakang pinsala mula sa lindol pero posible pa rin makaranas ng mga aftershocks. Kaya inaabusyon ang publiko na maging maingat at maging alerto sa gitna kasi ng karagatan. Medyo malalim, 34 kilometers. Kaya medyo mahina lamang ho yung mga intensities na naranasan sa mga kanugnughong mga lalawigan. Mega Balita Linggo. 40 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Nasabat naman ang Bureau of Customs ang aabot sa 6 na kilo ng ketamine na nagkakalaga ng 30.78 milyong peso o 30.78 million pesos sa Clark Port sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa BOC, tinagong illegal na droga sa loob ng spool ng power cable na pinadala mula sa Netherlands at nakatakdang dalhin sa lungsod ng Pasig. Sa sinagawang inspeksyon ng K9 unit ng PIDEA, natukoy na may laman itong illegal na substance kaya agad itong binuksan ng mga otoridad kaya natagpuan ang 6 na transparent na supot na naglalaman ng crystalline substance. Sa taon ng pagsusuri, kinumpirma ito ay ketamine, isang mapanganib na droga na pinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 9165. Mega Balita Linggo. 19 na minuto na lamang ho bago mag-ikapito ng umaga. Arestado naman ang 3 lalaki matapos magnakaw ng aabot sa 6,000 pisong halaga ng electrical cable sa May Kawayan, Bulacan noon hong Biyernes Santo. Kinilala ng pulisya mga sospek na sina Dav o aliases na Dav, Nalda at Inyo na bawang residente ng Quezon City at Caloocan City na dumayo pa dyan sa May Kawayan. Ayon kay Colonel Melvin Florida Jr., May Kawayan City Police Chief, namataan ng isang security guard ang mga sospek habang pinuputol ang kable ng kuryente malapit sa LP Plaza sa Barangay Iba bandang alas 3 ng hapon at inilalagay ito sa isang nakaparadang taxi. Malupitan sumakay pa ng taxi. Tinangkapang tumakas ng mga sospek ngunit nahuli rin matapos tumirik ang kanilang sasakyan sa Bukawi, Bulacan. Narecover ng pulisya mga ninakaw na kablet, kasalukuyang nasa kustudiya na ng May Kawayan Police ang arestadong mga kawatan. 42 minutos makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Jolina Magdang... May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, sa... Ay, nagbabalik ho ating balita at talakayan ngayong Easter Sunday, April 5, 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Ito balitang mga krimen hong nangyari nitong nakalipas na Holy Week. Ano ha? Ito muna tayo dahil nananatiling critical sa intensive care unit o ICU ang 5 taong gulang na batang lalaking nagtamo ng mga laslas gawa ng 20 anyos na suspect sa lungsod ng Navotas. Ayon kay Navotas Police Chief Police Colonel Renante Pinuela, nakatakda ang operasyon ng bata sa Tondo Medical Center sa Maynila kagabi. Batay sa report ng ay umiinda ang biktima ng hematoma
at skull fracture dulot ng pambubugbog. Natagpuan ang kondisyon ng bata Martes ng hapon sa ilalim ng NLEX rampa sa barangay NBBS proper o North Bay Boulevard South. Nabotas, mayroon siyang sugat sa leeg at tiyan at galo sa mukha ng datnan ng mga responder. Nakasuhan na ng frustrated murder ng suspect na kinilala ng biktima pero tikumpang bibig sa kanyang ginawa. Ito ho yung suspect na ang bata na 5 taong gulang nasabi pa niya nung ipakita ho ng mga investigador yung kung sino ho yung gumawa sa kanya, na identify ho mismo ng 5 taong gulang na biktima. Mega Balita Linggo. Patay naman ang isang Nigerian national habang nasaktan din ang kanyang kasamahan o kapwa Nigerian national matapos ang insidente ng pamamaril sa barangay Santa Ana sa Taguig noong Abril 3, Biyernes Santo. Ayon kay Taguig Police Chief Police Colonel Julius Anuevo, pinalo ng baril at pinadapa ang kasama ng biktima bago ito nakatakas ng taiturong mga salarin. Hindi bababa sa 3 suspect sa krimen kung saan isang nahuli na habang nakatakas naman ang gunman at isa pa. Awang may mga dati ng kaso mga at large o nakakalayang mga suspect na nahaharap sa banibagong kasong murder. Tinitingnan ng pulisya ang anggulong may kinalaman sa illegal na drogang nangyaring pamamaril. Mega Balita Linggo. 51 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga, patay naman ang 2 pulis at isang tauhan ng Bureau of Corrections matapos ang nangyaring shootout sa Puerto Princesa sa Palawan noong araw pa rin ng Biyernes Santo. Ayon sa ulat, nagsimula ang insidente sa isang komprontasyon sa isang lamay matapos umanong masuntok ang isa sa mga pulis. Kinundina ng Puerto Princesa City Police Office ang insidente at nagsasagawa na ng masusing investigasyon. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga sospek hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mega Balita Linggo. Tumaas naman ang presyo ng ilang water activities at seafood sa Boracay dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Pero kahit mas mahal na ang serbisyo, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista sa nabanggit na pamosong isla. Ayon sa mga water sports operator, napilitan silang magtaas ng presyo dahil sa mahal na gasolina para mapanatiling kanilang serbisyo at masuportahan ang kanilang mga empleyado. Samantala ay patutupad simula Abril 16 ang 10 dagdag pasahe sa sea transport papunta at pabalik ng Boracay. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, pinatawag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang taxi operator ng sinakyan ng K-pop idol na si Choi Soobin sa Mactan, Cebu. Ito'y matapos silantad ng leader ng grupong TXT na tinangka siyang tagain ng taxi driver. Yun ang tagain, yun ho'y hindi literal na pagtaga kundi siya ay singilan ho ng mahal. Siningilan ho ng mahal ang K-pop idol nang magpahatid siya patungo sa kanilang hotel. Kwento ng K-pop idol, una siyang siningil ng 500 piso ng driver pero dinoble umano ito at idinadahilan ang mahal na gasolina. Nag-issue na ng show cause order ang LTFRB noong Abril 3. Alam mo, parang kung kasi pagka dinahilan na sa'yo, mahal ang gasolina, lato tayo nakakaintindi ho niya. Kaya lang, wala pa ho talagang pagtataaso dun sa pasahe. Dinifer, ipinagpaliban ho at mismo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagbigay ng direktiba na pigilan yung pagtataas sa pasahe. Kaya lang, meron ho talagang mapagsamantala. Katulad nung mga bus companies na nagtaas. Ang sabi 8, higit pa nga sa 8 dahil lahat sila naman nagtaas talaga. Literal nagtaso sila ng pasahe. Yan naman hoy, hindi inaalmahan ng ng mga regular na gumagamit ho ng public transport. Hindi naman ho aalmahan yan dahil naiintindihan naman ho natin
bilang mga Pilipino na talaga hong nagtaas, tumaaso ang presyo ng gasolina, hindi na ho may tatanggihan. Yung projection nga, 170 pesos ang kada litro ng diesel pagsapit ho ng araw ng Martes. Kaya kung may pagtataas man sa pasahe, dumadaing, alam natin lahat, yung mga tsuper ng pampublikong sasakyan, kahit ano pa man, tricycle, mula dun sa pinakamababang o pinakamaliit na uri ho ng public transport, hindi naman ho yan tatanggihan ho, hindi ho naman yan masyadong almahan na ng mga pasahero, ng mga mananakay. Ang problema nga lang, yun hubang wag ho tayong magbigay ng maling impormasyon ho sa publiko at gamitin pa ang Pangulo. Sasabihin walang pagtataas sa presyo ng gasolina. Dahil naintindihan ng gobyerno ang hinaing ng sambayanang Pilipino. Kaya bilang national government, bilang inyong Pangulo, ay pinipigilan ho natin. Hindi kakayanin ng ating mga kababayan. Sasagutin na lang ho ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ho ng assistance, ng ayuda dun sa ating mga public transport sector. Ayan, realidad, nagtaas din. Yun ho yung inaalmahan ng ating mga kababayan. Pangulo na nagsabi mismo, sinong ipinahamak ninyo? Di ang presidente ng Pilipinas. Ngayon, sinong nagsasabi ho sa inyo? Yung mga bus companies na hindi ho sila nagtaas. Lahat ho sila nagtaas. Ang dali naman hong puntahan yan ng LTFRB. Pag sinabing wala ho ng pagtataas, at nagtaas ho sila, ang tawag doon, dapat, hindi lang ho yung taxi driver ho dyan sa Cebu, iisang tao lang yung kanyang naging biktima ho dyan Iisang tao, although hindi sinasabing ang isa, ay iisa. Pero kung talagang tutuntunin ho natin yung mga violator ho niyan na walang pagtataas, direktiba na mismo ng Pangulo, bagamat may inirekomendang pagtataas, ipinagpaliban ho ng Pangulo. Wala naman hong tumatanggi ho ron dahil alam naman ho nating lahat. O kaya lang, wag lang ho nating bigyan ng maling impormasyon ng publiko. Hindi nagtataas, realidad nagtaas naman. Subukan kaya ninyo. Subukan ninyo. Para wala na ho tayong usapang mahaba pa. Nagtaas ho sila Mega Balita Linggo. Ito pa ang isa. Kasi iba naman itong nagpapakalat ho sa social media na nagsasabing ang Manila Broadcasting Company, particular na ho ang DZRH, meron daw hong loan o financial assistance na iniaalok. Yan ho ang fake news. Wala hong katotohanan ho yan. Wala hong katotohanan ho yan na nagbibigay ho ng loan assistance o financial assistance ang DZRH na may iniaalok. Kaya pinapayuhan ho ng DZRH ang publiko laban ho dito sa nagpo-post na ito. Tiningnan ko nga kung sino itong nagpo-post na ito. Eto, titingnan ko nga rin sa Facebook dito sa Facebook. Magbubukas lang ho ako ng Facebook. Eto, Medical Assistance ng Pilipinas. Binuksan ko itong pangalan nito. Eto, Zenibit. Ang Zeni po, wag na nating sabihin. Baka gusto lang makakuha ng maraming followers ho ito. Wag na nating pasikatin itong Zenibit. Ano Zenibit na ito? Anong pinagsasasabi mong may financial assistance? Ito, daming niyang nililin lang dito. Nakatanggap daw siya ganun-ganun. Wala hong ganyan. Isa hong literal na fake news ho yan. Hindi ho nagbibigay ho ng pautang ang DZRH. Hindi rin ho ito direktang namimigay ho ng financial assistance sa pamamagitan ho ng mga individual. Sa pamamagitan ho ng text message, wala hong ganun. Sa pamamagitan ng chat, sa pamamagitan ng social media pages, wala hong ganyan. Wala hong ganyang pagpapautang. Hindi naman ho kami lending company. Ang DZRH po, sa ilalim ng MBC Group, ng MBC Group, mas dating kilala sa Manila
wala hong pagpapautang. Hindi ito lending company. Ang anumang lehitimong tulong mula sa impilan ay sinasagawa lamang sa pamamagitan po ng DZRH Operation Tulong. Yan, hindi ho fake news yan. Ang totoo ho niyan, ang DZRH Operation Tulong, magmula pa ho nung dekada 70, 1969 pa yata, hindi pa ho ako pinapanganak, ay kilala na ho yan sa pagbibigay ho ng tulong dun sa ating mga nangangailangan. Sa pamamagitan ho yan ng pagre-refer doon sa mga partner organizations na nagbibigay ho ng assistance. Nagiging daan lamang ho kami doon ho sa pagbibigay ho ng tulong. Halimbawa po, mayroong nagkasakit, ang kailangan ho ng isang pasyente ay maoperahan, di nire-refer ho namin sa isang particular ho na doktor na o particular na mga health institutions ng hospital na mayroong doktor o mayroong kakayahang pangkalusugan na malapatan po yung dinaranas o sakit ng ating mga kababayan. Nagiging daan lamang ho kami sa pagre-refer ho doon sa mga institusyon na nagbibigay ho ng serbisyo. Wala ho kaming binibigay ho na ganyan. Etong Zenebibit na to, sana babit, Zenebibit, kung sino ka man, huwag kang magpakalat ho ng ganyan dahil imbis na makatulong ka sa ating mga kababayan, isipin ho ninyo, pupunta pa rito, pupunta pa kung saan yung itinuturo dyan na wala, hindi naman totoo. Ang laking perwisyong ginawa mo sa ating mga kababayan. Ang laking perwisyo dahil mamamasahi pa sila papunta rito para lamang po sa isang maling impormasyon. Wag hong ganon. Linggo ng pagkabuhay ngayon. Ikaw, Zenebibit. Linggo ngayon, magdasal ka. Hindi ho tama yung ginagawa ho ninyo yan. Ang DZRH ay totoong namimigay ho ng tulong. Ang Operation Tulong ay nagsimula pa noong early 70s at alam naman na ho natin, hindi na ho matatawaran yung nagawa ho ng Operation Tulong sa pagbibigay ho ng libreng gamot, pagbibigay ho ng minsan nga nagbibigay pa ng wheelchair kapag ka meron hong mga nagmamagandang loob na may kakayahang bumili po yung mga organisasyon. Kailan lang yung yung kay Boss Deo, yung mga kasamahan niya sa golf, yun, mga nagbibigay ho yun. Yun ho ay ibinibigay, dinadaan lang ho sa DZRH, at ang DZRH Operation Tulong naman ay sila na ho yung direktang nagbibigay ho dun sa ating mga kababayan. Yun ho yung naibibigay lang. Pero yung pagpapautang, wala hong ganyan. Wag ho kayong magpakalat ho ng maling impormasyon. O, hindi ho maganda yan. Ngayong, lalo na ngayon, linggo ng pagkabuhay. Hindi ho kami namimigay ho ng ganyan doon sa mga nagpapakalat. Mega Balita Linggo. At isa pa nga pala, ihabol ko lang ito, yung napakagandang ginawa ho ng ating mga engineers. Kung ang lahat ho ng ating mga kababayan ay pasyal dito, bakasyon doon, bakasyon ng grande ngayong weekend, eto naman ho yung dobleng trabahong ginawa ng aming mga technical engineers. Diyan ho sa aming transmitter, diyan sa may Malanday, yun natin pong mga engineers ho dyan, si Emiliano Talatumbo, si Kuyang Alan de la Serna, Mariano Lingbuan, Leo Seguro, Ronald Rodela, at lahat ho ng ating mga engineers sa ating MBC Central Engineering Team. Sila ho yung mga tunay na mandirigma sa gitna ho ng pagsasaya natin. Sila naman ho yung nag-aayos dun sa ating mga technical na pangangailangan ng isang broadcast station. Dito nga lang sa ating sa DZRH News Television, siyempre yung kanilang supervisor, si Engineer Rene Abinales, si Boss RT, si Ray Taladro, si Boss Het Del Moro, si Melvin Donato, Jeric Barreto, Norman Moraga, Billy Domingo, at siyempre ang
isa sa pinakamatikas, si Kuyang Arnold Arroyo. Yan ho yung mga engineers ho natin nagsakripisyo ngayong Holy Week para mapaganda ho yung serbisyong ibinibigay ho namin at para yun pong ating pagbo-broadcast ay magawa ng maayos 24/7. Mega Balita Linggo. Yan ang kabuuan nating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Linggo ho ng pagkabuhay, Easter Sunday, April 5, 2026. Ako pong muli inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales. Antabayanan si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. 5 minuto na ho makalipas ang 7 ng umaga. Number 1 na naman. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't iba